on Jeremiah chapter 7, verse 3. Praise the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Importante rin itong bigyan natin ng highlight itong first na mga words, itong nagsalita nito. Sinabi dito, thus saith the Lord of hosts. The Lord of hosts in heaven and the Lord of hosts in the earth. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the creator of all, and He is the living God, the only God, and He will be the only judge. Siya yung nagsalita. The God of Israel. Anong background ng Israel? Why this? The Lord of hosts. The Lord of hosts of heaven and the Lord of hosts in the earth. Naging God ni Israel. Siya yung Diyos na lumalang sa first human, Adam. Siya yung nag-eject sa couple from the paradise. Siya rin ang naglalang sa lahat hanggang dumating. Tinawag niya si Abraham. Then Abraham, the God of hosts, became the God of Abraham because Abraham believed him. And he begot Isaac. Isaac believed his father's God. And Isaac begot Jacob, which is Israel. This is our God, the same. Amen? Praise the Lord. So, kailangan natin pakinggan ano ang sinasabi niya. Very important ito. At pag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, the Bible says, if ever you come into the church, you must be quick to listen. Because your adversary is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kailangan maging mabilis ang makikinig sa mga sinasabi ng the Lord of hosts, the God of Israel, which is our God today. Ano ang sinabi niya? Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Why? It is necessary for an amendment. Bakit kailangan ng amendments? Ano ba yung amendments? Changing something to be corrected, to be improved, to be perfect. Baguhin ba ang something para maging tama, para maging sakdal? Ano ang pinapabago ng the Lord of hosts, the God of Israel? Amend your ways. Ano yung ways? Sistema ng ating buhay. Bakit kailangan pa na baguhin? All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. So our previous ways, ang ating dating mga ways, na hindi pa tayo dumating kay Lord Jesus Christ, this is being defiled. This is being inflicted by spiritual virus. This is being out of the deception of the enemy of God. Nadaya ang tao, na-impluwensyahan ng diablo. So yung ways natin before, the ways that will lead us to destruction. Dapat yan ma-amend. Dapat yan mabago. Dapat yan ma-change. So yung ways natin noon na natutunan natin sa mali na ating na-inherit sa ating mga magulang na mga makasalanan, dapat baguhin yan. Dito na sa ways ng Lord of Hosts. Dito na sa ways ng God of Israel. Praise the Lord. Kung ano yung way na ituturo niya sa atin, i-amend natin yung ways natin. Doon natin ilagay sa kanyang ways.
At hindi lang yan, sistema, our actions. Kaya dalawa ito amend your ways and your doings. Noong una, lumalakad tayo sa maling ways, na mga pamamaraan ng takbo ng ating sistema, ng ating buhay, na hindi ginabayan ng Lord of Hosts, hindi ginabayan ng God of Israel, ginabayan ni Lucifer. Kailangan mabago, ma-amend yun. So yung mga doings natin noon, doon nyo nakaakma, doon nyo sibo sa atong ways na dati. So dapat hindi lang ways ang baguhin, pati yung doings. Hindi mo pwede na nagbago ka ng ways, tapos yung doings mo na nasanayan mo sa old ways mo, emerge mo sa new way. Hindi pwede yan. Kaya nga dalawa, ways and doings. Praise the Lord. Then the promise, I will cause you to dwell in this place. What is that place? Anong place yan? Basahin natin. Jeremiah 7 verse 7. Praise the Lord. Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Alam naman natin ang Old Testament is shadow of the New Testament. Pag shadow, that is not the real shadow. Pag lumakad ka dyan sa ilaw tapos madilim. Nandito yung ilaw, madilim yung area. Pag dito tumama ang ilaw, yung shadow dito. Pag dito tumama ang ilaw, dahil madilim ang lugar, ang shadow dito. The shadow is not the real one. Shadow lang yan Kahit apakan mo yan, di yan mag-aray. Kahit tusukin mo yan ng bangko, aray. Nandito yung real. So the Old Testament is the shadow of the New Testament. The New Testament is the real one. Praise the Lord. So yung promise ng Diyos sa Old Testament is Canaan, literal. Ang promise ng Diyos naman dito sa New Testament is forever, kingdom of God, eternal life. So hindi tayo i-cause ng Diyos to dwell in that place, which is the kingdom of God, without amending our ways and our doings. Dahil yan ang kanyang inutos bago niya gawin sa atin to cause us to dwell. Praise the Lord. Di yun ta makasulod sa gingharian sa Diyos nga mao'y tinuod jud nga pakigsaad sa Diyos. That is why this verse is being connected, the word forever and ever. Kaya nagatudlo na sa gingharian sa Diyos. Dili mahitabo nga He will cause us to dwell in that kingdom of God, which is the promise of God, the real promise of God, without amending our ways and our doings. Di na mahitabo. Di yan mangyayari sa atin. Kaya ang lugar ng mga tao na ikokos ng Diyos to dwell in sa kanyang promise, yun yung mga taong nabago. Yun yung mga taong born again, patay na sa old ways. Yung lahat ng mga dati na. Kaya basahin natin. Ito yung mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Sige, 2 Corinthians 5:17. Praise the Lord. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. O, di ba? Nakita mo? Ang ilang kinabuhi is being amended. Being changed. Asa man diha, Pastor, ang pag-describe nga change sila. The old things pass away. No longer exist. No longer visible. No longer existing. No longer that is put into practice. Behold, all things are become new. Bago na. Yan yung totoo na nandyan kay Kristo Jesus.
Kaya nga, pag namatay ka, sinabi dyan, if you are in Christ, bago na ang lahat sa buhay mo, all things are passed away. Behold, all things are become new. Mariresurrect ka sa first resurrection. And that are in Christ Jesus na buhay sa pagbalik niya, you will be caught up. Importante, you are in Christ. And the accuracy of a person of being in Christ, amended ka na. Tukma sa verse na ito. Amen? Praise the Lord. Now, paano tayo baguhin ng Diyos? Basahin natin. 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Praise the Lord. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Every word of the Word of God is very important and very accurate. All Scripture is given by inspiration of God. So the source of the Scripture, 100% Scripture, ang source nito is from God, hindi from man. And it is profitable for doctrine. If we use the Scripture as our doctrine, must be all Scripture. Yung ginawa ni Pastor Samuel Gabre, pag-register niya sa Holy Place, hinanapan siya ng legal officers o ng mga abogado sa Security and Exchange Commission. Pastor, where is your bylaws and your constitution in your church? Because usually all churches in the Philippines, when they submit their application for their permit or license in our office, usually thick as this. Ganito kakapal ang bylaws nila. And you don't have it. Wala ka. You didn't submit it. Maybe you don't made it. Hindi mo ginawa. There is, sabi ni Pastor, isang kupunban lang, hindi pa napuno. Ito yung nakalagay doon, 2 Timothy 3:16 and 17. This is our bylaws and constitution. 2 Timothy chapter 3:16, all is Scripture. Praise the Lord. Pag sinabing bylaws, that is your doctrine. Bylaws, meaning to say, batas. Para sundin, because that is the appropriate, that is the right way. Gagawa pa ba tayo ng ating bylaws? Man-made? Hindi na kailangan yan. All Scripture is our doctrine, is our bylaws. Amen? Praise the Lord. Ito na. Kung gaano kakapal ang Biblia, ganyan kakapal yung bylaws natin. Walang bawas, walang dagdag. As is, where is. That is what is being said in the book of Revelation. Yan, tandaan natin yan. Don't ever make in our own way. Yan, nagtaka ako sa panahon ni, yung nawala na dito ngayon. Yun yung nag-udyok na magawa ng bylaws ng, ito na. Ito na yun. Huwag na tayong gagawa pa ng iba, magkakamali pa tayo. Amen? Praise the Lord. Because the source of these bylaws is God. Ito yung magbabago sa buhay natin. Ito yung mag-a-amend sa lahat ng ways natin. Kaya nga sinabi diyan, all is Scripture. Hindi yung katulad sa ginawa ni John Dacayon. Hindi na sila naniwala ng Old Testament. Bakit? Ikaw lumalakad ka, wala kang shadow? Ano ka, multo? Hindi ka maniwala sa shadow mo, na shadow mo yan? Hindi pwede. Kaya yung shadow, importante yan. Yung Old Testament, importante yan. Hindi mo pwedeng ihiwala yan. Old and New Testament, hindi old or end. Pag sinabing end, that is part of the Scripture.
Paano na lang sinabi ni Jesus, I am the same yesterday, today, and forever, tapos walain mo yung Old Testament, which is most of the events that happened yesterday. Or di ka maniwala sa Book of Revelation, mga prophecies dyan, which is to come. Complete ito. Yung pwedeng bawasan yan. Hindi tayo pwedeng maging selective. Kailangan all Scripture para maging kapaki-pakinabang for our doctrine. Doctrine is what is right. Ano pa? For reproof. Ano yung reproof? To tell you that's wrong. Paano ka ba mag-reprove? Mali yan. Paano ka ba mag-reprove? Hindi, tama yan. Paano ka mag-reprove? Maling direksyon yan. That is the reproof. Ang Bible nagsasabi sa atin, mali yan. Bawal yan. Galatians 5:19 to 21, mali ito lahat. Sino mang gagawa nito, di ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat, from Genesis to Revelation, kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos dyan, bawal yan. Kaya, reproof to show what is not right. Pakita niya. Then, sunod, correction. What is correction? Kita na kayo ng, alam ni, Sister Linlen, sino pa yung mga nag-work sa office, Sister Mabel. Walang office work na hindi ka mag-prepare ng correctional na yung bang parang siyang tape. Kasi minsan may mga clerical errors. Mahirap naman, baguhin mo lahat. Isang letter lang yan. Kung gumagamit ka ng electric typewriter, ituon mo lang yung correctional tape na parang merong nakadikit na chalk na puti. Iganon mo lang yun, ma-erase na yun eh. So, pag sinabing correction, to show you what is the right. To bring you the right way. Praise the Lord. Yan ang correction. Parang teacher. Class, mag-exam tayo o mag-quiz tayo, 10 items lang. Sige, ganito ang mga questions. Tapos, pass your papers or exchange papers. Mag-exchange kayo. Okay, sige. Tanong, anong tama ng sagot? Ganito, check. Ito, wrong ito. Hindi yun ang sagot niya. So, pag-pass sa papers ngayon, nakita ng teacher na isang estudyante niya na 5 ang mali, 5 ang tama. Yung mali, iko-correct niya yun. Kukuha siya ng pulang ballpen, isulat niya yun. Imbis Juan ang answer, si Peter ang answer mo. So, lagyan niya ng Juan. Correction, meaning to say, to direct you to the right direction. Yung Word of God, ito ang mag-reprove sa atin, mag-correct sa atin. Praise the Lord. Correction. Itatama ka talaga. Then, for instruction in righteousness. Instruction in righteousness. Di ba sabi ni Lord Jesus sa babaeng adulterer? Woman, neither I will not condemn thee. Ano instruction? Go and sin no more. So instruction is to cause us to stay right. Pinapa-stay tayo sa right. Yan yung instruction ng Diyos. Huwag ka nang umalis dyan. In righteousness. Praise the Lord. So that the man of God may be perfect. Perfect, faultless. Perfect, sinless. Perfect, ready for His use. Perfect, talagang ligtas ka sa rapture. Ma-resurrect ka kung namatay kang perfect. Sinless ka na eh. Ito, ang all scripture. Eh ngayon, nangyayari ngayon sa maraming mga simbahan, ang dami na nilang ino-omit dito sa Bible. Ay, Old Testament na yan, grace na tayo ngayon.
Jesus said, I came not to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. Jesus said, teaching them all things. That is why all become new. Hindi pwede, some lang ang mabago sa buhay natin, some lang ang mawala na kasalanan sa buhay natin. Hindi yan perfect. Pero kung gamitin natin ang all scripture, gagawin niya tayong perfect. Praise the Lord. Basta mag-obey lang tayo. Yung kinuman niya na, amend your ways, amend your doings. Pagkuhin mo yan. So paano mo mabago yan? Repent and turn away from it. And follow the instruction of God in righteousness. So that the man of God may be perfect, thoroughly furnished. Alam mo yung furnished? Complete. Magkuha ka ng bahay na arkilahan sa saan-saang lugar. Tanungin mo, Ma'am, 3 days lang kami magbakasyon. Gusto ko ng staycation na bahay. Yung furnished. Pasok ka na lang dyan. May rep na, may aparador na, may bed na, may sofa na, meron ng rice cooker, meron ng oven, ano tawag yan? Yung pangpainit, ano yan? Microwave, oven. Kumpleto na yan. May stove na, may washing machine. Yan ang furnish. So sa buhay natin, ang all scripture magpi-furnish sa atin in terms of preparedness. Praise the Lord. Yan. O kaya lumabas sa bibig ni John Dacayon na stick daw siya kay Paul. Inalis na niya ang Old Testament. Mag-stick na lang daw siya kay Paul. So ang dami na niyang inalis. Dami nang inalis. At hindi niya alam si Paul nagsasalita lahat sa Old Testament. Praise the Lord. Pakinggan mo yung mga preaching ni Paul. As led by the Holy Spirit, he never omitted the Old Testament. And Jesus never preached in the New Testament. He preached 100% in the Old Testament. Yan ang magbabago sa atin. So, kailan mangyari itong all scripture na maging non-effect sa atin ito? If we just ignore it. Kasi dami ng mga tao ngayon, hindi na lang ako magano ng mga churches, pwede yan mangyari sa atin dito, ini-ignore lang ang all scripture. Ay, wag mong ignore yan. Ano pa? Sometimes iti-twist pa. Twisted to suit their sins. Imbis yung sin must be cleansed, hanap pa ng bersikulo, it-twist to protect, to justify the sin. Hindi pwede yan. Twist. Ginagamit niya ng diablo yung word of God to twist. Ano pa? Delaying. Hindi kagad mag-action, hindi kagad magsunod. Sabihin pa, tsaka na, kung matapos na yung project ko, mag-faithful na ako talaga ng buong puso. Tsaka na, kung mag-prosper na yung business ko. Puro tsaka. No, kailangan walang delayance. Hindi mo alam yung kamatayan, bigla lang darating. Thoroughly, furnish, bago ka talaga. Then, ito na, selective. Huwag mong iselect ang all scripture na meron kang i-skip dyan. Tapos isi-select mo lang yung mag-suit sa iyong personality. Hindi pwede. Tayo ang dapat mag-conform sa Word of God. Mag-amend tayo to conform our ways and our doings to the ways of God. Amen? Praise the Lord. Mismo ang ating Panginoong Kristo, anong sinabi niya? Matthew 28:20. Praise the Lord. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yes. Teaching them to observe all things, all scriptures na inutos niya. Sasamahan ko kayo kahit sa katapos-tapusan ng sanglibutang ito. Kaya mag-ingat tayo. Kasi yung mga texts ng anak ko mismo, si Charity,
nag-text sa kanyang mga pinsan. Delikado yung mga pinsan niya pag hindi manindigan yan sa natutunan nila dito sa all scripture na tinuturo sa holy place. Baka magmarcha yan doon kay Charity sa sinisimbahan ngayon ni Charity. Na wala nang bawal. Harap-harapan sa amin ni Pastora Emma. Hindi na tumitingin ang Diyos sa labas. Wala na yung mga practices sa holy place. Mali yan. Tingnan mo yan. Nakita ko na ang katotohanan, nag-search ako sa scripture. Ang tanong, all scripture ba ang kanyang inano o selective lang? Tapos hindi niya gusto ganito ang setup. Gusto niya kahit sino lang magtungtong. Kasi kung ano yung church ng kanyang kapatid, yun ang kanyang pinopromote. Kahit sino man magtungtong dyan. Bakit? Nung namatay si Jesus, inalis niya ang Holy of Holies? Hindi. Binuksan niya lang. Pero hindi niya inalis. Praise the Lord. Bakit? That is the symbol of the presence of God. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible na nagsinungaling sa Holy Spirit. Di ba nangamatay sila? You cannot deal with God unworthily. Stand in awe of Him and sin not. So this place is sacred. Ayaw niya na merong upuan dito na simbolo ng throne ni Jesus. Wala yan. Hindi na rin siya maniwala ng mga vision, prophecies, yung gift of the Holy Spirit, dream. Tingnan mo yan. Tapos magmarcha doon. Mag-ingat kayo kay Risa, yung aking kumari. Baka sisiraan ako ng baka mag-text yan na bakit yan si Chito, yung anak niya, tinakwil niya. Bakit? Gusto niya ako maging Eli? Kung kayo doon sa side ko, tingnan mo si Eli, bakit pinuksa ng Diyos? Hindi siya nag-execute ng justice and judgment sa mga anak niya. Sabi ng Diyos, wala ka palang silbi dyan eh. Bakit? Ano bang karakter ng Diyos? God is ejecting. Nag-i-eject ang Diyos. Tingnan mo yun. Simula sa unang tao, pinaka-brightest, perfect na angel si Lucifer. Out! Gawa yan ng Diyos. Kung hindi ko yan i-expel, kung magsalita yan ng mga spiritual viruses sa inyo, makontaminate kayo, hindi ko yan pitulin. Hindi. Sabihin ni Jesus, sipain kita dyan, Chito. Hindi ka pala nagbabantay dyan sa mga tupa ko na tinuruan ko ng all scripture. Tingnan mo yung vision. Kaya nga, text ko sa Charity, kaya meron pa naman siyang number. Sabi ko, chat, kayo pala yung pinakita sa vision. Yung revelation sa John 15, na sino mang pastor hindi manindigan sa doktrina sa holy place. Ano pala yung doktrina ng holy place? All scripture. Praise the Lord. Aalisin ko sa pagkapastor niya. Tapos, may nagtawag sa akin. The following day, nung nag-declare na sila, Pastor, anong problema? Bakit si Pastor RJ nag-live sa lahat ng group chat, pati sa mga young people? Yung anak ko nagtaka. Ma, si Pastor RJ nag-live sa group namin. Samantalang siya yung nag-encourage sa akin mag-attend ng spiritual youth camp, nag-book na nga ako ng ticket pa Davao. Bakit nag-live siya sa group? Tumawag sa akin si Pastora Serla. Meron pala siyang vision during sa revelation. Pag-reveal ni Lord Jesus Christ na ang hindi manindigan sa doktrina sa holy place, tatanggalin ko. Sabi ni Pastora Serla na nakarinig, Jesus, baka ako na yan ha. Ayaw kong mawala sa iyo. Tapos, mayroon niyang gift of vision, pang emergency. Pinakita ang mukha ni RJ at ni Charity. Kaya pala, 1 year na, iba na ang kilos niya sa akin. Wala nang respeto, lagi nakamuro ang muka, kontra gusto, lahat. Na-notice ko yan, pero tiniis ko lang yan. Bakit kaya? So, meron ng feeding ang masamang espiritu sa kanyang isip. Hindi niya na-resist. Hindi niya na dipinsahan.
ang katotohanan ng Diyos. Ang pinakita sa vision ni Pastora Serla, kasi pa-assign naman sila sa Samal. From this place, naglabas sila, hakot ang mga gamit, papuntang Samal sa assignment nila. Puti pa ang kanilang gamit, puti pa ang mga damit. Along the way, biglang nagpolka dots. May mga itim na. So mix na yon ng false doctrine na selective doctrine. Dami ng mga inuumit. Tapos, continuous yung vision niya at that moment. Lumabas daw sila sa Samal, umalis sila sa Samal. Pero hindi pa yan pumunta doon, ha? Ano pa lang yun? June 15 pa yun eh. Kailan lang siya nagpunta, kami ni Brad Chris doon, na tayo doon, inaugural tayo doon. Parang 1 week pa sila doon bago nag-inaugural. July lang. So, lumabas sila sa Samal, umalis, papuntang Davao. Hindi na nawala yung polka dots, mga itim. Paano? Nirescue natin sila dahil nag-complain si Sister Lilia, nag-iba yung doctrine, ayaw na niya marinig ang word holy place. Ayaw na i-mention ang holy place. Hindi na. Pag may magsabi sa iyo, saan mo nagsimba, ayaw na holy place, ina Jesus. Alam nga, i-reason mo ng Israel diri. I-reason mo ng mga karakteristik diri nga giubanan sa Diyos. Yun na pwede. Praise the Lord. Si Moses, tao man na. Ngayon pa siya, di na ako magpasubmit sa tao, kay Jesus na lang, di na ako magpasubmit sa ako ang mentor. Di na magpasubmit kay Jesus na daw direct. Yung pala, meron ng ibang doctrine, false doctrine. Pag hindi all scripture ang pinapanindigan at tinuturo, pag hindi all I have commanded you, ipagawa yan. Pag hindi ganyan, false doctrine yan. Hindi yan nagpapasubmit kay Jesus. Bibig lang. Ang dami kayang caller dito kay Jesus na reject. No wonder. Hindi lahat magsabi na kay Jesus lang ako, direct ako. Hindi yan lahat na nagsasabi totoo. Kasi kung totoo ka, nagpasubmit ka kay Jesus, dapat all scripture. Praise the Lord. All what He commanded. All things whatsoever I have commanded you, iutos nyo yan. I-perform nyo yan. Deceives charity. So, yan ang nangyari. Yung revelation sa New Year, yayanagin ko lahat ang taga-holy place. Posible ito. Kasi si RJ, hinahangaan niya ng buong holy place. Pinupuri yan. Hinahangaan. Baka mamaya, pag yan ang nag-contact sa kanino, baka maniwala. Mag-ingat talaga ang lahat. Pati si Maria Reza, hindi daw holy place nagpagaling sa kanya, si Jesus daw. Faith daw niya kay Jesus, kaya gumaling siya. Out na yung holy place. Huwag na i-mention yung holy place. Kaya pala, yun ang holy place, kaya meron na siyang pupuntahan. Sabi ko nga kay RJ, nung malapit ka magpakamatay sa problema mo, nag-take refuge ka sa holy place. Kung sino yung ginamit ni Jesus na mag-rescue sa iyo, magtulong sa iyo, mag-mold sa iyo lahat, siya ngayon yung dinidespise mo. Iba ang kasalanan na galing dito sa atin kaysa tagalabas. Iba ang weight ng kasalanan nila kaysa tagalabas. Iba ang weight ni Lucifer na nasa loob na doon. Iba ang justice ng Diyos sa kanila. Kaya huwag kayong magtaka na sarili kong anak in-expel ko. Praise the Lord. We have to conform the ways of God. Yung ways niya. Yung doings natin, dapat akma na sa ways ng Diyos. So, all things, all scripture, dapat yan. Ang i-carry natin. Tapos,
Si Charity ngayon nag-chat sa mga pinsan. Ay, dito ko nasumpungan ng katotohanan. Dito ako nag-grow. Tapos meron pa pala akong nakita sa vision, sabi ni Pastor Estrella, si Charity nag-lipstick na. Wala na ang bawal. At magpapantalo na yan. Kasi iyon na yung mga pastora doon. Wala nang bawal-bawal. Ano yung bawal? Hindi tao nagbawal yan. All Scripture. Praise the Lord. All Scripture dito yan. Kaya nga sabi ko nga yung last verse na minsan yung devotional ba yun dito, na makikita mo sila sa bunga. Bakit? Ang bunga, pagkita mo ng mangga, hindi mo ma-identify na mangga sa labas ng bunga. Sabihin mo, hindi yan mangga ba? Hindi natin yan ma-determine kung mangga ba yun, hindi. Picasso sa nato, para makita nato, ay mangga di ay. Ang durian. Kung saan mo pag-identify, di mo ma-identify sa gawas nga durian na. Kailangan pag hindi mo Picasso, niya simhuton. Mao po na ang tinuod na Christian. Makita na sa panglabas. Unsa may ato ipakita nga panglabas according sa all Scripture. Nga ang babae bawal magsuot og panglalaki. Ang lalaki bawal magsuot ng pambabae. Kailangan ang babae magsuot ka ng modest. Yung mahaba. Kailangan yung hair ng babae mahaba. Yung lalaki yung mas haircut. Lahat yan. All Scripture, nandyan yan sa Scripture. May verse yan. Praise the Lord. Pero doon di mo na makita yan. Wala yan. Panglabas lang yan. Marunong pa sa Diyos. Bakit iutos ba yan ng Diyos? Kung hindi iyan right? Kaya nga, doctrine. Because that is the right. Praise the Lord. So mag-ingat. Kasi imbitahin din kayo niyan. Sigurado yan. Mag-ingat kayo. Nandiyan diyan, basahin natin. Jeremiah 7 verse 4. The Lord, trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. Lying words, pero ang sinasabi, temple of the Lord. Lying words, pero ang sinasabi, not temple of Satan, but temple of the Lord, pero lying. Temple of the Lord, temple of the Lord, temple of the Lord, pero lying words. Kay Jesus lang ako nag-submit, kay Jesus lang ako. Pero hindi lahat. Kung kay Jesus ka, dapat all Scripture, dapat all things na sa Bible, huwag kang mag-selective. So mag-ingat ang lahat. Baka maya-maya, mayroon din nagpaalam. Alam mo kung kailan nagpaalam si RJ, the same day nagpaalam si Maria Risa. The same day. So meron na silang secret agenda. Matagal ng plano. Magpamasin lang si RJ, basig makuha pa niya nung taga-Samal, madala niya dito sa Ilaha. Wala man, i-react man si Sister Lilia. Barog. Kay pag wali ni RJ nga gibag-o niya, gisip niya bigla ang doctrine from all Scripture, selective. Pagtanaw karon ni Sister Lilia, nangitom ang pulpito, darken. Ang naong ni RJ, nangitom, unya ang buhok, nanindog niya, naadiri duha ka buhok nga mas taas. See? Gi-manifest sa Diyos. That is no longer right spirit. Pero, sige, text si Charity. Mauning tinuod, diri ko nag-grow. This is the temple. Ang sinabi dito, do not believe the lying words. Alam mo itong verse, Jeremiah 7, bigyan ko kayo ng assignment. Basahin nyo lahat yan. Mangilabot ka nung ginawa ng Diyos sa kanila. Grabe. Kung basahin yan whole chapter, habang binabasa ko yung kayo na ako ang kinakabahan. Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. When God considered that temple is a lie. Ano saan niya na consider nga bakak na nga temple?
Let the Bible describe it. Basa. Verse 8 hanggang 10, same chapter of Jeremiah 7. Praise the Lord. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not, and come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? See? Pasalig sila. Tanang abominations na dito sa ilaha, pero muingon gihapon sila, no problem. We are safe. We are saved. We are delivered by the grace of God. Jesus said, it is finished. No more works. No more struggle. Jesus have done everything. Only believe. No works. No struggle. No additional. Jesus made it completely for you. Package deal. Sitting pretty ka na lang. Ano yung deception ni Satanas? Nga musulti nga bisang maghimo og mga abominable sa harapan ng Diyos, we are delivered. Kaya sabi diyan, huwag kayong maniwala sa lying words na yan. Walang pagbabago ang mga tao. Kanta gospel, kanta og worldly. Basag Bible agtog sinihan. Walang pagbabago, walang holiness, walang righteousness. At na-notice ni Sister Lilia, since na-assign doon si RJ, hindi na nag-preach ng holiness. Hindi na. Wala na. Kaya pagdating ko doon, nakita man ni Brad Chris ang mga baguhan doon. Hindi pa natanggal. Wala talaga. As is, where is. Malaking trabaho pa pala ito. Kaya i-pray natin ngayong gabi, bukas magpunta ako doon. Mag-handle ako ng service doon. Praise the Lord. At para hindi sila mawala at hanggang ma-assignan sila ng pastora. At habang wala pang pastora, may elder tayo doon na pwede kong kausapin, ilay hands ko na mag-handle ng mga major services para ma-maintain lang sila doon. So, yan. Sinabi dyan sa verse 10, ha? Come and stand before me in this house. Halika na, dito ka na. Halika mo diri, taga-holy place. Diyan ka, anak pa si RJ. Mayuntag mahayagan na da uban. Mayuntag malabdagan na ang uban din na. So, he is inviting. Ito, come, stand before me. Tumayo kayo dito, sa bahay na ito, o sa church namin. Called by my name. Jesus din. Name po ni Jesus ilahang gigamit. Called by my name and say we are delivered. And we are delivered to do all these abominations. Anong tingin ng Diyos sa mga simbahan na ganon? Na hindi all scripture, hindi all doctrine ang binibigay. Walang reproof, walang correction, walang instruction. Highway 54, luag kayo, bisag magbalintong-balintong ka dito, way problema. Way badlong. Basa, anong tingin ng Diyos? Verse 11. Praise the Lord. Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Yan. Di ba ito yung gilitok ni Jesus sa Jerusalem? This verse was quoted by Jesus. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Puro na badlungon. Puro na mga tulisan. Puro na mga abomination, mga gawa ng mga tao. Kasi hindi naman naniniwala sa Old Testament. Panglabas lang daw yan. Wala nang badlong, wala nang Galatians 5:19-20. Hindi yan pinipreach. Kaya pala nung nag-preach tayo doon sa Thanksgiving ng Old Macopa, pagbigay ko binigyan ko talaga ng highlight. Whosoever committed sin is of that table. Kinsa man nagapakasala, iya sa yawa. Di nila malimtan.
as if it's new to their ears. Naman na sa Holy Scripture, wala lagi na selective lang. Kaya, magbantay gayot. Kay kanang nangawala din kontak gina sa inyo. Ay gid mo pagkumpiyansa. Prayerful gid mo. Kay kusog ba yan na? O bito gi-expel na sila diri kay kusog kay na. Di mo mag-prayerful, dalagin mo, ibot yun mo. Naman na sa Bible nga warning? Yes, basa. Hebrews 3:12. The Lord. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Yes. Departing from the living God. Alam mo, may nag-share sa akin dito sa text, Pastor Chit, nakahinumdum ko ba? Katong na-demon process ang akong bana. Si Sister Nining Luzone, taga Buenavista. Katong na-process akong bana, nag-wild na, di na makontrol. O giingnan ko niya. Simba sa tanang simbahan, bisang asa ka musugot ko, basta ayaw lang yun ng holy place. Kay suko ko na. Ingon ba tong devil sa sulod sa iyong lawas? Suko ko na. Balag asa ka mo simba sa tibok kalibutan, bisang unsang simbahan, ayaw lang yun sa holy place. Kay suko ko na. Suko man sa taning basta all scripture. Praise the Lord. Suko man na si taning basta si Jesus ang atong i-highlight, teaching them all things whatsoever I have commanded you. Kay kadaghanan karon mga churches selective. Selective na. Or ang doktrina usara ang pirming balik-balikon, maura na. Sabado. Mao lang na pirmi. Wa na laing wali, puro lang Sabbath day. Nawala na ang uban. Ug asa ang unsay ilahang style sa ilahang mga pamaagi. Dito focus, set aside na. Dili man ta pwede ana mag-select ta diri. Dili ta ma-perfect. Praise the Lord. Purot yun na tanan. All scripture. Tingala ka all unya scripture singular. Kay isa ra author ani. Hindi mo pwede ito hati-hatiin. Complete yan. Perfect yan. So take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. So nung dineclare ko na sila na expelled, nagtanong ngayon si RJ sa akin, Dad, expelled po ba kami sa atong pamilya? Yun ko, yes. That is the consequence of your decision. The only way you can come back if you humble. I will use the ways of God for anyone nga makabalik. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, when I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. I cannot make my own way. Kasi iba ang kategory nila. Galing na dito, ang dami na nila. Si Charity dito naglaki, ang dami niya na saksi. Si RJ, 7 years na pala yun dito. Assistant ko na nga yan. Hindi mo pwede na baguhan pa yan. He tasted the goodness of God. Naglibot na yan ng buong Pilipinas. Narinig na yung mga testimonies every church kung ano ang miracle ng Diyos. Sinabihan niya pa ako doon sa harap ko. May nagawa ka bang miracle sa buhay mo? Ginganin niya ako sa harapan niya. Grabe. Control lang ako ni Jesus. Ayaw ko talagang gagawa ng mali. Render not evil with evil. No, ingon Sir Imelda ganina. Sus, napakudig. To!
Kung ayaw, kay masuhong ang gahom sa Diyos. Praise the Lord. Ayaw na buwata. Masuhong ang gahom. Pasagdi ang Diyos. Maglihok. Pero ang akong wish sa ilaha, prodigal son. Kung kanus nagkaon o pagkaon sa lamaw, sa baboy, nakaindomdom sila sa ilang amahan. Ibalik sila, nagpaubos. Amen? Gidawat sa amahan, kaya nagpaubos man. Oh, mato akong last namang meeting dito, last words na ako, J, worst to worst scenario. Ayaw ni kalimti. Makabalik mo sa holy place once mag-humble mo. Tapos pag-embrace ni Chat sa ako, kaya magbulag-bulagay naman, akong giyuhong saya, Chat, remember the covenant of God in the holy. Mawala lang to akong last word sa iya, ha? Kaya suko si taning sa all scripture. Suko kay siya. Nga be strong yun ta. Amen? Praise the Lord. Dalawa ng anak ko na critical. Si Charity expelled, yung isang anak ko critical, si Elijah. Napriso na. E naghubog-hubog dito sa aman, isukol og polis. Oh. Ako siyang gingon, istorya ta jing. Ang konsekwensya imong gihimo, kapila na taka pila na ka-disciplinary action na ilhan na kadiri sa tibuok holy place nga badlongon na akong anak. Karon nagpabadlong gyapon ka. I give you 3 months to show your sincerity nga gusto kang maluwas. Within the 3 months, silipon ako ang imuang mga binuhatan. Naggamay din ha nga binuang expelled ka na. Ano magawa ko? Alangan man sang ayunan ko yung mga ganon. Tutulong pa rin ako. Ikaw, cut off lahat ng tulong ko sa iyo. Cut off. I cannot use the holy things for you. God will curse me. Sino dito sa Bible tumulong doon sa kinapuutan ng Diyos? Gigi-curse siya sa Diyos. Kaya lahat ng ways ng Diyos, let us remember. Praise the Lord. Basa. Kasi iba ang kategory nito eh. Mga holy place yan eh. Puno na yan ng kabi ko. Grabe ka naman. Si mami, sige, padala sa imong pulo. Gina-ignore lang nimo niya. Karon maghimo mog dautan, mag-expect mo sa amo og tabang, financial? No. Unless magbago ka. Sige. Basa 2 Chronicles 19 verse 2. Praise the Lord. And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him and said to King Jehoshaphat, shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore is wrath upon thee from before the Lord. Yes. Mauna, mutabang ka ng napungot sa Ginoo. Ang kapungot sa Diyos maanha diha kanimo. Kay lahi ang kategory. Basta naanakas ka matuoran. Basa pa. Hebrews 10:26 and 27. Praise the Lord. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Yan. So, si Charity tsaka si Elijah, ma-apply ito sa buhay nila, ma-apply ito pag mamatay sila na hindi bumalik. Pero habang buhay pa sila, ang exception lang, magpakumbaba sila, makabalik sila. Kasi itong statement na ito, patay na ito. Judgment eh. Walang judgment dito sinabi na buhay pa ang tao after death. Huwag niyong hintayin na mangyari yan. Kaya ang prayer natin, ang prayer ko sa kanila, huwag mo silang patayin, Jesus, na wala pa sa inyo. Magawa ka ng paraan out of your mercy. I-humble mo sila. Praise the Lord. Ito, patay na ito.
if we sin willfully habang nabubuhay ka pa, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Pag namatay ka dyan, wala na. Ano pa? Basa Hebrews 6:4-6. Praise the Lord. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. See? Matindi, iba lagi ang iba ang weight sa mga nasa loob na tapos maglabas. Iba. Ito lahat, tagaloob ito lahat. Isa lang exemption dito. Habang basta hindi lang madatnan ng kamatayan, meron pa yan. Ito, last verse, ito na lang yung pinaka solusyon kung mangyari sa buhay nila. Sige, 2 Chronicles 7:14. Praise the Lord. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Yan. Kaya kung may mga mag-text sa inyo na, grabe si Pastor Chito, Pastor Mangana, mura man nag-Hitler, mura man nag-no. Kung atong tanawon ang ways sa Diyos, dapat diri palantas kalibutan, nakailan na ta sa iya. Di kay dito pa ka makaila, pag ingon ni Jesus, I do not know you, you workers of iniquity. Depart from me. Dito pa lang, kilala na natin siya. Matakot na tayo sa Kanya. So that is the only way. So be careful, mga children of God. Hindi kayo alam nyo na, yung mga doctrine nila, kulang. Hindi all scripture. Siniselect lang nila. Anong gusto nila. So let's be prayerful. We are not promoting our organization, but we are promoting the truth of God. But this place, kung nakig-uban ang Diyos ni ining lugara sa balaang dapit, this is very important place. Praise the Lord. Napaka-importante. Don't leave. Huwag kang umiwan from the living God. Sinabi kanina sa Hebrews 3:12, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Hindi ka na maniwala ba? Shock ko ako. Wala na, na nilang holy place. Chapwera na. Matapos nila napakinabangan yung lahat ng solusyon ng problema, kagalingan ng sakit. Pak! Out. Dati, umalis sila doon dahil nagreklamo sila. Nag-take refuge sila sa place. Sinagot lahat yung kanilang mga dalangin. Umalis sila dito, itsapwera na. Hindi man tao ang ginawa nila noon. Tinawag sana sila ng Diyos. Si RJ trained, but being tempted, na-tempt siya ni Taning. Train siya, will train siya. Na-tempt lang. Mahirap, di tayo maging prayerful. Cold ka nga. Pero, apostasy naman nangyari sa iyo. Ano yung apostasy? Tinawag ka for the truth, pero iniwanan mo yung truth na naintindihan mo. Wag. So, itong lahat, aral ito sa atin lahat. Maging prayerful tayo. So, what can you have the so-called measurement na yung lugar na yan mag-inherit sa promised land, sa kingdom of God? These are the people who amend their ways and their doings. Praise the Lord. From all Scripture, using as doctrine, using
as reproof, as correction, as instruction in righteousness. Yan ang salita ng Diyos. So, ngayon, prayer natin ngayon na itong mga nawala, humingi tayo kay Jesus, Lord, wag mo lang silang patayin na wala pa nakabalik. Gawin mo lang yung kay, yung mag-humble. Kaya ngayon, mataas masyado sila. Ay, grabe kung magsalita si RJ. Bisag na lang, basihan na lang niya father-in-law, hindi niya na ako nakilala na father-in-law. Sabi pa niya, naasawa ko na si Charity, ako na may karapatan dito, kayo wala ng karapatan. Imagine that. Tapos si Charity, doon daw siya nag-grow kay RJ. Hindi siya nag-grow sa parents niya. Both physical and spiritual. See? But never mind. Ganun pa man. Give unto the Lord. Give into the hands of God. Ibigay natin yan lahat sa Diyos. Basta importante, tayo. Sumunod tayo. Lahat magbago. Kung nagbago ka na, stay in new life in Christ Jesus. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.